Sa mga issues ng sexual harassment sa showbiz. Ilang mga artista na ang naging leading man at sumikat na nanggaling sa bading. Ang dami! Para sa may Reddit, para lang sa inyo, palibasa wala kayong mga mukha dyan. Kaya lalakas ang loob nyo. Nadamay pa. Pati yung ibang cast ng Batang Quiapo na may iba rin daw issue. Parang tinatawagan ng iba yung MTRCB na baka daw pwede isitahin si Willie or i-call out. Ako naman, naglalaban yung opinion ng mga kampo ng mga kadiliman versus kampo ng kasamaan. Hindi! Kabutihan! Ako, feeling ko. Ano, Tito Ogie? Ha? Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga kabit, ito po ang inyong mga link. Ito ba si Mamaloy? Ito si Jota Poco. At ito naman po si Papa O, si Jota Diaz, ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Ichika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin, dali. Naku, alam mo, ito na, no, nakakaloka ito, no. Bago ko i-promote yung, yung concert sa District 1 sa September 6 ni Jay Hart. Yung kanyang The Repeat, dahil nga ang daming hindi nakapasok noong August 16. At saka yung kay Marisa Sanchez, back-to-back with Jean Karen. Sa September 30 naman, sa District 1 din. Bago ko yan i-promote. No, ito muna, nakakaloka. Teka na, parang na-promote mo na. Na-promote ko na. Kompletuhin mo na, saan yung ticket? Ayan nga, nandiyan sa ilalim. Ito talaga. Ano ba yan? 1,000 lang naman ang ticket. Oo nga, grabe na yung entertainment. Sulit na sulit ang gabi. Ito na nga, nakakaloka. Pag-usapan natin, Diyos ko, ang daming humihingi ng aking opinion dito kay Direk Joel Amangan. Yung kanyang naging statement sa isang panayam sa kanya, no? Tapos, na sinagot ni Aaron Villena. Pero ano nga bang sinabi ni Direk Joel? So ito na nga, Nay, kasi nahingi yung opinion ni Direk Joel Amangan sa mga issues ng sexual harassment sa showbiz. At ang kanyang naging komento Basa? Panahon pa ng kopong-kopong, meron na yun. Diyos ko! Ilang mga artista na ang naging leading man at sumikat na nanggaling sa bading. Ang dami! Yun yung komento niya nung isasahin siya tungkol dun sa mga sexual abuse or harassment o pamamolest siya sa showbiz. At sinabi nga ni Direk Joel na panahon pa rin ng kopong-kopong may ganyan na para sumikat, kailangan pumatol or magkajowa ng bading. Na sinigundahan naman ni Jim Pebangco. Sabi nga ni Jim ay parang pasaporte ito, no, kung gusto raw sumikat. So, syempre, yung iba, medyo na-off doon sa naging pahayag nila. Parang, nino-normalize yung mga ganyang gawi na pagpatol sa bading para sumikat. Actually, dapat noon pa namin sinabi. Diba? Dahil ako, 1986-87 pa ako dito sa industriya. Talagang, hindi siya kalakaran, kundi lihim. Hindi lang naman sa showbiz yan. Maging sa tunay na buhay, di ba may mga ganyang kwento. At maging sa politics, meron din ganyan. So talagang napag-uusapan lang. Kaya lang medyo hindi nila gustuhan yung naging pagkaprangka ni Direk Joel. Kaya, yun nga, sa Reddit, ayan, may mga comments sila dyan sa Reddit, na hindi nila nagustuhan. Naku, Tito Ogie, baka tirahin ka na naman sa Reddit dahil dumampot ka na naman. Ako, hayaan mo na. Tirahin ako nilang tirahin, Yung iba naman dumadampot sa atin dito, hindi ko naman sila tinitira. Hayaan mo na. At saka, Pep.ph naman, di ba, binasa natin? Nagkataon lang na meron din ganyang forum, doon sa Reddit na nababasa namin. Para sa may Reddit, para lang sa inyo. Di ba?
Pigilan ako mga ganyan, palibasa, wala kayong mga mukha dyan. Kaya lalakas ang loob nyo. Diba? O anyway, kami rin naman may mga sinasabi kayo, may sinasabi rin kami. Pero bago namin sabihin yung gusto namin sabihin sa inyo, baka may masabi kayo, sasabihin muna namin ito. Ano yung gusto mo sabihin? Ito na nga, Nay. Hindi ka naman galit sa Reddit. Hindi. Okay. Akala ko galit ka. Kaya sila yung galit sa akin. Dahil feeling pinipick upan tayo, sasabihin ni Ochi, sa kanya raw galing. Hoy! Kung sa inyo galing, sa Reddit galing, hindi sasabihin namin dito, ito nga sa Pep galing, baka na-claim nyo sa inyo naman galing. Game. Eto na nga, Nay. So, ngayon, merong lumabas na post itong si Aaron Villena. Sa Reddit ba niya yung pinost? Ay, hindi. Sa kanyang FB account. Ay, yung kanyang fanpage ni Aaron Villena. Yes. Tapos, anong summary niya? Napakahapa. Eto na nga, meron siyang sinasabi dito na nakita niyang post ng isang director na nagsalita daw pala. Tungkol daw doon sa matagal nang nangyayaring senaryo. Parang blind item, wala naman siyang tinukoy. Oo, wala siyang pinangalanan, wala. Pero parang kinakabit ng mga netizen na ito, response niya doon sa comment ni Direk Joel Lamangan. Dahil parang tumutugma. Ayan sabi niya, may nakita kong post, nagsalita pala itong director na ito na matagal na daw nangyari yung mga ganong senaryo. Parang proud na proud ka pa. Kung sabihin ko kaya na isa ko dun sa artistang exploit, at ikaw yun. Tandang-tanda ko, yung kailangan ko mag-plaster sa eksena. Cameo role lang ako, may tumutulong na sa akin na production, pero pumasok ka sa CR at pinaalis mo siya. Ang sabi mo pa, dapat hindi ka nagpapalagay sa kanila. Ako na dapat maglalagay niyan. Wala naman problema sa akin. Pero ilang beses mong tinatamaan at dinidikit yung kamay mo. Ire-respeto kita bilang tao at direktor kasi magaling ka. Pero dahil baguhan pa lang ako noon, oo lang ako ng oo kasi kailangan ko din kumita ng pera. Pero malamang hindi mo na maaalala kasi sigurado ako, hindi lang ako ang ginawan mo ng ganon. So meron pang iba ganon? So, meron pa kaya? Oo, nakakaloka ito, no? Tingin mo, Nay. Si Direk Joel Lamangan nga kaya yung tinutukoy dyan ni Aaron? Ako, feeling ko. Tito Ogie. Sino nga? Aray ko. Ano may nga? takot. Hindi. Feeling ko, syempre, si Direk Joel Lamangan, yung itinuturo ni Aaron. Tulad ng mga hula at tulad din ng mga opinion ng iba. Kasi nga, parang nagtutugma dahil meron din ginawa si Aaron na pelikula under Joel Lamangan. Alam mo, inano ko rin si Aaron dyan. Kaya lang deadma si Aaron. Nag-scene lang sa message ko si Aaron. So feeling ko baka nga may katotohanan yan na bilang kanyang narrative, di ba? Hindi naman natin ini-invalidate yung nararamdaman, yung narrative ni Aaron, kung paano si Direk Joel din ay merong sinasabi, pero bago ang lahat, yun ay pinabulaanan na ni Direk Joel Lamangan na hindi raw siya ito at marami raw gumagamit ng naturang Facebook na may blue check pa na hindi lang sa pag-post ginagamit kundi sa pang-iengganyo ng mga gusto mag-audition, gustong mag-try sa showbiz, tapos pahuhubarin. Ay? Oo. At saka nangingikil ng pera. Yun na nga, nilinaw na ito ni Direk Joel na hindi niya ito account. Oo. Dahil may nag-hack na account niya, hindi na naisole. Noon pa niya yan na sinasabi in fairness, no? Kaya nga, meron dong na akala nung iba na naniwala sila. Si Joel Lamangan na nagsabi nito dahil may blue check. Oo nga. Ano verified Ito na yung nasa sulat. Bansa. Paano ka inabuso kung yun naman ay iyong ginusto? Ikaw pa nga ang may sabi na ijubo. Kaya ka hindi kinukuha sa leading man roles ay dahil alam sa buong network at production circles na bakla ka. Hanga din naman ako sa'yo. Tumagal ka sa industriya dahil sa pamumokmok. Ilang baklang director at producer ng iyong pinatikim ng panandaliang aliw at hinimod ang papaitan para magka-project ka. Ang graphic, Nakailang rich gay benefactor ka na, Aber? Ilan sa kanilang tumira sa'yo para makuha mo ang gusto mo?
Balita ko may ka-live-in ka na bakla ngayon sa Makati na nagbigay sa iyo ng negosyong bar. At may mga anak-anakan pa kayong aso. Nakikisaw-saw ka sa issue para ikaw ay umingay at mapag-usapan dahil palaos na. Kaya itahol mo lang yan. Pero never ka inabuso dahil yun ay ginusto mo. Sabi, nakakaloka naman tunay. Kaya sila naniwala dahil may mga detalye na, di ba? At saka may blue check eh. May blue check. Noon pa yung pinabulaanan ni Direk Joel na hindi siya yan. Okay? So, yung mga hanas dito, marami ang napaniwala dito, kaya huwag kayong basta-basta maniniwala, no? At kailangan talaga, ayan, tingnan mo yun, may blue check na yun na dapat naniniwala na sila. Kaya lang po, hindi ko alam bakit na-hack yung cellphone ni Direk Joel Lamangan, no? At saka parang naibalita na natin yun na na-hack yung ano niya. Oo, dati. Tsaka chinek natin na yun sa FB page niya, wala naman. Wala tong post na to. Yung iba nagagalit dahil hindi nila nagustuhan itong pahayag ni Direk Joel Lamangan na hindi naman siya ang gumawa, no? Yun nga, nadamay pa. Pati yung ibang cast ng Batang Quiapo na may iba rin daw issue. Oo. Bakit? Andiyan doon si Jan Estrada na may isyong cheater. Tapos si Makoy De Leon daw, meron ding issue ng cheating. Tapos pati daw si Ping Medina na nangihingi ng video ng babae. Tapos meron pa tungkol sa Batang Quiapo. Tapos ngayon naman daw si Roda. Si Direk Joel. Nagkakataon lang siguro ito, no? Pero hindi naman para i-judge din natin si Direk Joel. Kasi meron din siya sigurong sariling kwento. Tungkol dun sa di umano'y naganap sa kanila ni Aaron Villena, no? Pero meron nga akong nabasa na bakit naman daw magsisinungaling si Aaron? Ba't daw gagawa siya ng kwento? Tapos isa naman, bakit ngayon ka lang nagre-reklamo, Aaron? Bakit hindi noong araw na meron kang boses na bata ka pa? Bakit ngayon ka lang nagsasalita? Sumasakay ka lang ba sa mga issue? Meron pang mga ganyan. Diyos ko po. Oo. Alam mo, kahit anong sabihin mo, no? Lagi may sasabihin at may maririnig ka mula sa ibang tao na kakalaban o kukontra dun sa sinasabi mo. Wala, hindi na maalis talaga yan sa social media, no? Kailangan lang talaga marunong tayong manimbang at i-weigh natin lahat yung mga eksena, yung mga issue bago tayo magkaroon ng konklusyon o ng opinion talaga. Oo. Pero gaya nga na lagi mo sinasabi na blind item to eh. So, pwede namang i-deny ni Aaron kung sino yung tinutukoy niya dahil wala siyang pinangalanan. Blind item din naman Tito Ogie ang sagot ni Direk Joel. Yun na nga, labanan ito ng blind item. I think Tito Ogie, we don't have a winner for tonight. Very ettle buba. Oo nga. Busit ako sa'yo. Kaugnay ng balita sa parinigan ni Aaron Villena at ng peking FB account ni Direk Joel Lamangan, lumabas naman ang interview ni Albi Casino at nilinaw ng aktor na ilang beses na siyang nalalagyan ng plaster sa mga love scenes pero wala siyang matandaang sinamantala siya at na-violate siya. Nakatrabaho din daw niya si Joel Lamangan pero wala raw siyang bad experience dito. At nilinaw naman ni Albi na personal account niya ito at hindi naman daw niya ini-invalidate ang naranasan ng iba. Anyway, alam mo, marami pang eksena rito, no? Na may mga katulad din ng ganyan. Ano? At nasa ano yan nasa may katawan yan. Ano? Kung hindi pa sila handa na magsalita, maglabas ng saloobin, hayaan natin sila. Baka nag-iipon pa sila ng lakas ng loob. Diba? Hindi naman natin nino-normalize ang mga nangyayari dito sa showbiz. Nagkakataon lang na ma-magnify kasi nga, syempre, pag showbiz, nababalita. Diba? Lalo na ngayon sa tulong ng social media, kahit hindi kayo magkakapitbahay, pwede kayo magkahuntahan kahit hindi kayo magkakakilala through comment section. O anyway, ang importante, ingatan na lamang natin ang ating mga sarili. Yes. Sa lahat ng pagkakataon. Yung mga ganito, katulad nung istorya ni
Aaron Villena. Oo. Baka lang din, hindi lang din sa kanya ito nangyari. Sa iba ring mga sumikat. Magbigay ka naman ng clue, Tito Ochi. Kasi maraming alam dyan. Ako talaga. Kasi, di ba, 35 years na in the industry Oo nga. Hindi. Sino naman tayo para i-out sila? Kung sila naman, hindi naman nagre-reklamo. Di ba? Sino naman tayo mahadera, hindi ba? Yung iba nga nanghihingi pa ng video. Ng kopya. Oo. Di ba, Josa? May phobia na ako. Kahit mo na po. Sorry ko. Sorry po. Anyway, Balong araw pong di nakatulog si Josa. Hindi po ako sanay. hindi, sa totoo lang, meron din talagang kumukontra ng mga opinion natin dito, Loy, no? Kahit yung mga biruan natin, syempre, yung iba, namin misinterpret, yung iba kino-call out kami, bakit ginagawa yung biro yan, dapat seryoso yung bagay na yan, ganyan-ganyan. Pinagagaan lamang po namin yung araw ninyo, at ayaw na po namin sobrang napaka seryoso. Baka naman kasi bagot na bagot sila pag siniseryoso namin, ang dami-dami na nagsaseryoso. Pero deep inside us, seryoso po kami. Kaya lang nga, syempre maraming paraan, maraming nag-evolve na kung paano magbigay ng opinion. Kaya sa mga na-offend namin, sorry po. Yun lang naman po yun. Sorry po kung hindi po nakaabot sa panlasa nyo yung aming opinion. Magbabalik po ang daba. Pasensya na. Alam niyo naman sa mga ganitong pagkakataon, naglalaban yung opinion ng mga kampo ng mga kadiliman versus kampo ng Kasamaan. Hindi! Kabutihan! Napanood ko na yan. Napanood ko yan. Diyos ko, nakakaloka. Baka nasa basement, ilabas nyo na. May mga pinting ng puso, may mga heartbeat, baka naman. Naku, parang dyan yata kaya yan. Ay, naku, ay, naku. Gusto mo humingi ng coke niya. Anyway, naku, na nga, Loy, no? Kina-call out din itong si Willie Revillame. Ay, oo nga. Dahil nga dun sa isang caller na kanya mismong tinawagan, tapos nung nakausap niya sa kabilang linya, tinatanong niya, no? Ano yung mga huntahan nila doon? Ay, ano nga, Nay, kasi nga parang hindi kilala nung contestant nung nasa bahay. Yung tumawag na siya pala si Tito Willie Revillame. So parang tinatanong niya, sino ba to? Ganyan, chu-chu-chu. Tapos sabi ni Sir Willie, ito ay sa programa. Anong programa? Sabi niya, ano bang programa pinapanood nyo? Sabi nung contestant, GMA. Family Feud daw. Aray ko. Sabi niya, Family Feud. Ay, sayang, Will to Win pa naman to. Dahil yan yung pinapanood nyo, thank you na lang ho. Sayang, 50,000 pa naman. Mag-enjoy kayo sa Family Feud. Mag-enjoy kayo sa Family Feud. Tapos binaban na. Unang-una sa lahat, hindi na tayo dapat ma-shock kung yun man ang naging behavior ni Willie. Ganun siya ka-prangka. Pangalawa, hindi kasi siya nagpakilala. Oo nga. Dapat nagpakilala siya. Kasi di ba pag may mga callers tayo, minsan nga pag number lang, minsan hindi ko sinasagot Oo. Diba? Sana sinabi na ni Willie. Kasi hindi naman kasi siya siguro na posesa ng Ale, hindi ba? Well, sa iba naman ang sinasabi, dapat lang, kawawa naman daw yung iba talaga na nakatutok sa Will to Win at nag-aabang na matawagan ni Kuya Will. Pagka ganun daw, dapat lang daw babaan, yung ganyan. Meron naman nag-opinion na dapat daw, ang sinagot nung Ale ay nanonood siya ng Will to Win sa TV5. Kasi nga, sumulat pa kay Willie. Kaya nga hati yung mga tao dito sa pagkakataong ito. Na-compare pa tuloy siya sa Itbulaga. Bakit daw? Kasi nga, Nay, di ba, sa Itbulaga daw, pag nagkakamali yung mga yung mga contestant ng banggit, diba, nagpasalamat sa GMA, sa TV, TV5 ho.
binibigay pa din yung premyo. Diba? Tinataasan pa nga eh. Minsan dinadagdagan pa daw. Kumbaga, hindi nila tinitake personally kung nagkakamali. Dahil syempre, minsan kinakabahan ka, natataranta ka. Minsan, di ba? Iba-iba yung rason eh. So, ang sinasabi mo, Mama Loy, pine-personal ni Willie. Ay, hindi ko naman sinabi pine-personal niya. Pero ang sabi ng mga netizen, hindi pine-personal ng Itbulaga pag nagkakamali yung contestant. Pero isa ka sa mga netizen, Mama Uy! Loy. Netizen ka din ah! Di ba netizen din siya, Nay? Oo, yung mga nagsasabi ng Lahat tayo. penging kopya. Na tayo, netizen. Di ba, iba-iba nga na yung mga opinion. Ang dami rin nagtatanong, hindi na ba bawal yun? Diba, minsan ang mga games may mga mechanics yan. Yun nga, parang tinatawagan ng iba yung MTRCB na baka daw pwede isitahin si Willie or i-call out. Ako naman, parang, kunwari ako yung miyembro ng MTRCB, wala namang ginawang masama doon si Willie. Kung yung mechanics na yun, hindi nakasunod si Willie, siguro DTI yan. DTI ang dapat mag-call out kay Willie. Umaksyon. Oo. Eh kasi na, di ba kawawa din yung nawalan siya ng chance manalo ng 50,000. Eh kasi di ba minsan naglilipat-lipat din tayo ng TV. Baka naman mamaya nung time na tumawag si Sir Will, nilipat ng anak or tinanong mo kung ano yung pinapanood ngayon, nataon na yun yung nasagot, di ba? Ayun nga. Anyway, naku, wala eh. Kung sakit man ang turing ng iba dyan, sa nagiging behavior ni Willie on TV, na kay Willie na yan kung i-maintain niya yon or babaguhin niya kung marirealize niya na mali. Kung feeling naman niya dapat ko itong panindigan, wala, hindi naman natin yan makukontra. Handa ka lang talaga sa backlash or sa pag-approve sa'yo ng mga tao sa ginawa mo, di ba? Ano kaya na yung opinion ng mga ka-updates natin dyan sa sa nangyari na yan? Yes, i-comment below nila yan. Oo, ha? Oo. Basta ako, na-excite ako dun sa bagong teleserye ng ABS-CBN, yung Incognito. Ay, ang ganda ng teaser na grabe. Ay, maganda all-star cast, no? Lalaki ng cast, no? Richard Gutierrez, Ian Veneracion, Daniel Padilla, andyan din si Baron Geisler pala. Sino pa ba? Si Anthony Jennings. Anthony Jennings, si Maris Lacal. At saka ang hindi nawawala ng project. Na si Kyla Estrada. Ay, magaling naman talaga ang Lola Kyla mo. Ayan yan ang ating abangan. No? Sa mga tindigat pananamit nila, mukhang action pa. Oo. Ayan. Maraming na-excite na kasi nga ito yung comeback project ni Daniel Padilla. Oo. Diba, excited ako for Daniel kasi ito yung feeling ko makakabawi ng bonggang-bongga si Daniel after the split up. Oo. Diba? Tsaka 2022 pa yung last niya na serye na ginawa. Yung Too Good To Be True. Diba? Naku, ano kaya magiging dynamics nitong Pero pag tinitignan mo talaga yung cast, parang ang ganda eh. Ganda ng ansam. Akala ko nga movie eh. Oo, parang pelikula. Nag-press ko na ba itong sila Daniel Padilla na? Invited ka kaya sa press con? Ayan ang abangan natin. Kung may-invite tayo. Pag hindi tayo na-invite, alam mo na. I-edit out ba natin ito? Hindi. Oo. Basta tayo tutulong dito. Basta ako tuwan-tuwa for Daniel. Yes. Kasi ito na yung comeback niya talaga. Habang may umubo sa likod. At saka parang ang dami nakakamiss na kay DJ na gumawa ng teleserye. Oo nga. Yun nga, bigla ko naalala nga itong si Camille. Si Camille ng Batang Quiapo. Tagal-tagal nagbuntis, ganun lang namatay, Wala na siya. Wala siyang kalaban-laban. Kaya naman yung iba talagang naapektuhan, sa naging ending ng character ni Yuki na si Camille. But ganun lang daw tinapos. Tapos parang kulang daw sa women empowerment. Diba? Alam mo yung mga ganyan, nakakarating kay Coco yan, in fairness. At si Coco talagang isinasaalang-alang din nila. Yung mga constructive criticism. Tinan nyo, feeling ko babawi yung sa mga susunod na eksena ng ibang girls. Kasi nga kahit yung pagtira ng kabit doon sa bahay. So, exactly issue na yun. Pero feeling ko talaga, ganyan lang siya, pero aalis din yan si Lena. Feeling ko lang. Diba? Ako matutuwa si Franny.
Pero ang dami-dami talaga yung nanghihinayang na kay Camille. Parang ang dami pa daw sanang pwedeng mangyari dun sa character niya. Pwede pa daw sanang dumating yung time na makakahiganti siya kay David, di ba? Ang dami mga ganun mga nanghihinayang. Tapos yung kaya niyang buhayin yung sarili niyang anak. Yes, di ba? Oo, kaya anyway, tapos yung si David, parang pinwersa yung kanyang asawang si Ara Davao. Ay, yung alaga mo. Oo. Alam nyo, hindi natin alam, baka may kwento sa likod nito. Kaya nangyari yan. Kaya yun ang abangan natin. Ano? Feeling ko laging may kwento sa likod nun, may backstory yun. Or kaya siya nanggaling sa ngit-ngit kasi may paghihiganti sa susunod. Hindi naman natin alam, baka si Camille magmulto. Ay! Sabi nga nung iba, baka naman hindi pa daw patay. Oo. Diba? Baka mamaya akala patay. Yun pala. Oo. Biglang may backstory na biglang huminga uli. Diba? Nagtago na kunwari, iniuwi na lang nung nanay at tatay sa probinsya. Pero pagagalingin lang nila si Camille, tapos magbabounce back ulit. Para maghiganti, may mga ganyan. So, hindi natin alam, alam mo, importante dito, Loy, very evident na lahat ay talagang naapektuhan at nanonood ng Batang Quiapo. Yes. Yung mga concerns nila about women empowerment, I'm sure i-take into consideration yan ng creative ng Dreamscape. Dahil ako nanonood niyan, ha? Oo, ako din. Dahil alam kong 7 taon kong panonoorin yan. Ha? Ganun katagal? Pero pinanonood ko yan. Sinabi ko yan kay Coco. Pinanonood ko yun. Diba? At saka nakaka-excite yung yayaman na siya. Diba? Diba? Oo, ayan, ha? Oo, diba? Tapos nagbabagong bihis na siya, Nay. Oo. Diba? Mali mo, from jacket, magsusuit na siya. Oo, diba? Baka kailangan niya na ulit yung Kasi mayaman na siya. Baka kailangan niya na ulit pumunta dun sa boutique namin. Pero pang mayaman na boutique. Pang majirap kayo sa Quiapo. Hindi, pang mayaman yung mga suit namin. Oo. Gusto bumalik. May mga bago kaming design doon. Baka kailangan na yun ng designer. Naku, pakiparating nga ito kay Coco. Ang ganda ng mga bago naming design. Diba? Diyos ko. Anyway, so malin nyo naman, diba? Tawagan ulit kayo para lang kumustahin. Ay, thank you! Okay naman po kami, naghihintay pa rin po. Namiss ko na yung kiss ni Direk Coco. Alam mo naman yan si Direk, diba? Pagbabati yan sa'yo talagang halik, hindi beso. Kiss talaga. Higup. Oo. Higup sa pisngi yan si Coco. Yung damang-damang mo na parang si Sharon Cuneta. Miss na miss ka niya. Yung parang ganun yung pakiramdam. I love you, Direk. Tsaka minsan siya yung unang bumabati. Ganun naman si Coco. Pag kilala ka niya, siyang unang nakamata sa'yo. Ayan. Babatiin ka niya. Pero ito nga, maiba naman tayo dito kay Lilet Matya. Napanood niyo ba yun? Ay, alin yung nilulublob sa shower? Nilulublob siya sa inodoro ng mga kalaban, mga kaaway niya. Ay, oo nga, may eksena ng ganun. Tapos pag ganun, wala naman, hindi naman basa ang muka. Ay, talaga ba? At nilublob ulit, hindi naman basa ang muka. Ay. Tapos anong ending nga nun? Kinuha niya yung bidet. Ayaw ko itong gawin sa inyo, pero pinipilit niyo ako. Sorry. May eksena na. Hindi ko kinaya. May disclaimer bago siyang gumante. Di nagpaalam pa. Hindi ko kinaya si Lilet Matias. Ayan ako. Pag teleserye talaga, anything can happen. Yes. Oo. Tsaka, depende yan sa script, kung paano nila paikutin. Minsan kasi, yung ibang mga eksena, sinasadya na talaga para makita ng mga netizen kung ano yung mali doon, kung ano yung unique, kung ano yung kakaiba na parang hindi naman dapat nangyayari. Tapos dinudukot nila eksena na yun at nilalagay nila sa X-app o pinupost nila sa Facebook, sa TikTok. Kasi pag mga normal na eksena, hindi naman nati-TikTok yun. Diba? Hindi naman na-viral. Para mag-trending din yung eksena. Sa isang banda, maganda yung mga ganun na diba? Kasi nga nakikiliti ka. Naka-tears ka tuloy panoorin yung buong buong show. Diba? Yung Lavender Fields, ako apagaganda. Napanood namin doon. YHS, ang husay ng lahat. Lalo na si Jody. Ang husay magpayo. Nanonood ako lagi ng Love Notes Uy, Nay!
Santa Maria to. Hindi Damango. Ay, Matagal na yung Tito sorry. Hindi alam niya Ang naman. luma, Si Jody Santa Maria, apakahusay. Si Janine Gutierrez, apakahusay. Si Jericho Rosales, apakahusay. Lahat sila. Andyan si Julina Magdangal. Yes. Tapos si Maricel Soriano, naku, Diyos ko, sa kanya pala galing yung Lavender Fields. Na pangalan ni Jody Santa Maria. Naku, talaga inunahan ko sila. Ang ganda ng trailer. Tapos yung mga bata. Andyan yung aking alagang si Miguel. Yay! Si Miguel Vergara na happy birthday, Happy birthday, Miguel Vergara! August 26. Happy birthday na. Sa September 2 na yan sa Free TV. Pero mauna muna ng August 30 yata sa Netflix. Ayan ang Lavender Fields. Directed by Jojo Sagin at Manny Palo. Under Dreamscape and ABS-CBN Studios. Basta ABS-CBN. Parang pelikula daw na yun. Diyos ko, naloka nga kami. Diyos ko, tapos na pala. Oo. Nakakaloka. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click ito yung subscribe button na nandun sa ibaba. At kung naibigay po yung aming episode ngayon, meron kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click the like button. Huwag kalimutan click ang notification bell. Pag click niyan, kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At syempre, nais natin magpasalamat sa Envy Skin, Beauty and Wellness Center for our skin, face, body, and wellness. Nandyan po sila sa Grandia Place sa tapat lang po ng ABS-CBN sa Mother Ignacia. Dami na talaga na yung nag-andyan sa mata mo. Naloka nga ako dahil, Diyos ko, pumipila na sila. Ano yung pinagawa ni OG sa mata? Hindi po, very light lang naman yung aking pagpapabotox dito. Kasi nga may mga pikit-pikit na siyang ganyan. Ganyan. Diba? Dr. Ria yan, ha? Yes. Ng At saka Envy ako Skin naman Beauty. yung mga pagliit naman ng aking pisngi at kanto ng panganay. Diba? At si Envy John Skin sa po yan. wala pa. Ha? At syempre pa, Naunahan na siya ni Jegs, Nay. Hindi kasi humingi ng kopya si Jegs, eh. Ikaw naman, Johnson. At syempre po sa lahat po ng aking mga social media account from TikTok, YouTube, Facebook, Josa Poco. At syempre gusto natin pasalamatan ang Headway Vera Salon, Ideal Vision, and Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile. Yes! Dr. Jessica D. Yan. Ay, saan ko dala yung akin? Ang Ganda nung ganda. Tali-talinuhan. Ay, nabibigyan ng hari. Ay, gusto na niya, di ba? Bati na kasi kayo. Oo nga, di ba? Hello, baby! Nanonood sa atin yan, eh. Oo. At syempre pa, ang aking panayam pa rin po kay Miss Catering, nagluto po tayo ng adobo at nakakaloka yung mga terminong ginamit niya, no? Na naloka ko at natawa rin ako. Oo, dahil hayop ito talaga si Miss Catering. Hindi ko kinakaya, oo. Sa aking YouTube channel, OGDS Inspires, na nasa I1TFC na rin po, ha? At syempre, nag-meet din niya si Nira TV. Kasi nila, ayan, no? Meron din silang meeting, tinur ni Mira, si Miss Catering sa bahay namin, nagawa ni Mama Loy ang interior. Thank you po! Ganda ng kitchen mo. Yes, diba? Oo, diba? At syempre, maraming salamat sa Lechon de las Piñas, no? Oo, napakasarap. At syempre, lasang Cebu, lechon talaga yan. Yes. Oo, but the best. Oo, ha? At batiin din natin, ay, si Erin Diaz. Happy birthday! Happy birthday, anak! Birthday niya tomorrow, We August love you. 29. Siyempre, una na siya nag-celebrate dyan sa old times. Yes. Na very intimate lang. Oo. Kasi nga walang pasok ng Monday. So, sinamantala niya na. Nag-advance celebration na po siya. Oo. Ayan. Happy birthday, anak. Ayan ang kanyang mga friends. Yes. Oo. Siyempre, pumasa ang anak ko. Oo. Sa kanyang comprehensive exam. Oo. Naiyak silang mag-ama. Culinary course. Oo nga, diba? Ba't ka nga ba naiyak? Ah? Ba't ka naiyak? Nung, nag-viral din yun eh. Yung naiyak din kasi video siya. niya na umiiyak Oo siya. nga eh. Oo. Diba? Alam mo naman, pag masaya ang anak, mas masaya ang parents. Dapat. Oo. Parang yun ang share notes mo kanina, Oo, diba? At least, no, hindi kita binablock pa. Diba?
Gusto mo yun? Pero ang ganda-ganda ni Erin na yung ng celebration niya. Lalo na yung dress niya. Ang ganda. Nashock nga ako. Sabi ko, anak, kasya pala sa yung pinagliitan ko. Ha? Sa'yo yun? Akala ko kay Mami to. Sa'yo pala yun? Talaga ba? Diyos ko. Buti nga yung ribbon niya eh. Dati belt ko lang yun, yung ribbon. Wow! Aray! At syempre, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin Ochi Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga. Huwag na huwag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi nyo inihirit sa amin? Ay! Isigaw mo na, dali! La 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 la. Isigaw mo na, dali! One more time! La 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 la. Isigaw mo na, dali! Wala ka lagi sa tono, Diyos. Ha? Bibigyan kita ng kopya ng tips. Ay! Ng jingle. Sige mo, para mas maaral ko. At saka gusto rin ni Miss Melot at saka ni Sir Hill yung jingle natin na tuwing biyahe nila sa kotse, yan daw pinapakinggan nila. Yes! Siyempre, ayan si Josa ay yun na nga, medyo inuubos siya. Kaya magpapahinga po muna siya for how many days. At babalik din naman si Josa sa September. September, babalik ka, hindi ba? 2025. Magaling na ako ito!